Ang tema natin is, anong dala-dala natin sa 2024? Sabi mo nga sa katabi mo, anong dala mo sa 2024? Mostly, di ba, kapag end of the year message, di ba, ano yung mga iiwan natin? Of course, iwan natin yung mga, yung mga bad attitude, wrong attitude, iwan natin. Yung mga hindi kaaya-ayang mga experiences, iwan natin yon. But, alam nyo, sa umagang, sa hapong ito, meron gustong meron gustong ipadala si Lord sa atin while we go to 2024. At napaka-importante nung matututunan natin ngayong hapon dahil kapag wala ka nito is mahirap gumalaw sa buhay, lalo na we are preaching that we have to, dun dapat tayo sa purpose na binigay ni Lord sa atin. Nawa, maging attentive tayo sa message ni Lord. Amen? Mamaya, meron tayong Thanksgiving party. Invited po ang lahat. Kahit yung mga nasa Pilipinas, invited po kayo mamaya. So, tayo excited na. Nakaano po sila. Nakaano po kami ngayon. Ang costume namin ay, anong tawag doon? Ugly sweater. So, mga panglamig kasi malamig na dito sa Qatar. So, again, welcome po bawat isa. So, recap muna tayo ng konti sa message ni Lord nung last week. Amen. Ang mensahe ni Lord ay ang mensahe ni Lord ngayon is karugtong lang nung last week. So, kapag may time kayo, balikan ninyo yung message natin. Kapag wala kayong ginagawa, halimbawa, kaysa mag-Facebook kayo at alamin nyo ang buhay ng mga kung sino-sino, mag-marites, i-review nyo na lang, i-recap nyo na lang yung message ni Lord last week para makakonekta tayo. Amen? The message ni Lord last week is, anong title? The Kingdom Message of Christmas. So nalaman natin last week yung totoong kahulugan ng Christmas, ng Pasko na pinagdiriwang natin. Ang kadahilanan nito na pinagdiriwang natin dahil dun sa Genesis 3, nung ang tao ay nagkasala, ginamit ng diablo ang babae para linlangin. Ngayon, nangako si Lord doon nung na-fall na yung mankind. Ang pangako niya, sabi niya, I will put, sa Genesis 3, I will put enmity between you and the woman, between her seed and your seed. Ang pangako niya doon, yung Christmas doon, is sabi niya, He will crush your head, yung seed na manggagaling sa babae, sa binhi ng babae, He will crush your head and you will bruise His heel. Amen? So, nare-refresh ba tayo sa message last Friday? So, ang Christmas is yung katuparan ng promise ng Diyos sa atin na unang ipinahayag sa devil. Kay Taning pala unang dineclare. Sabi niya, I will crush your head and you will bruise his heel. Sabi niya. So, dun yung unang kapahayagan. In other words, Christmas, yung sineselebrate natin tuwing December 25, although wala naman talagang exact o tumpak na maraming debate dyan, kung kailan ipinanganak si Kristo. Ang essence na lang yung kunin natin. In other words, Christmas is the fulfillment of nung ipinanganak yung binhi, yung seed. Amen? Na nanggaling sa linya ng babae. At yung pangako na isinilang na yung tagapagligtas, yung dudurog. Sabi mo nga, dudurog. Diinan mo, dudurog. Sa authority, sa head ng serpent, sa authority. Pag sinabing head, ulo, is authority. And you will also, pero may gagawin din siya, you will bruise his heel. Tutuklawin niya yung sakong nung binhi. Yun naman yung nangyari kay Jesus Christ nung pinasakitan siya, ipinako siya sa krus. Ang laban na ine-expect ng mga nag-aantay nung pagdadating ng Mesaya, ang laban na ine-expect yung political na laban, yung may tabak, may sword, tapos gigirahin, yun yung ine-expect. Hindi nila alam, ang laban pala ni Kristo, ito yung He will bruise your heel. You will bruise His heel. Tutuklawin mo yung sako. Yun pala yung laban ni Kristo. Si Kristo pala, ang katawan pala, yung binhi, yung katawan, mamamatay, ipapako sa krus. Pero ang ina-expect nila kasi, parang King David yung dadating, knight and shining armor. Kaya, hanggang sa atin ngayon, hindi natin masyadong nauunawaan, ano ba talaga yung ibig sabihin
O ano pa talaga sineselebrate natin tuwing Christmas. Take note, ang namatay is yung seed. Amen? Yung binhi na galing sa babae, nakatawang lupa. Yun yung namatay. Doon sa praise na He will bruise your heel. Kailangang mamatay yun kasi sabi sa Romans, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kailangang dumanas yun ng pasakit kasi promise yun eh. Promise nung Christmas yun eh. Amen? Ngayon, ang promise ay na-fulfill ni Jesus Christ. Di ba, dumating na siya. For the child was born, the son was given. Dumating na siya. Now, the promise ay natupad. Nung si Kristo mismo, iprinoklama niya yung katagumpayan. Sabi niya, all authority has been given to me by my Father. All authority in heaven and on earth has been given to me. Ibig sabihin, yun na yung kaganapan doon sa sinasabi natin kanina na He will crush your head. Sabi ni Jesus doon nung nangangaral siya doon, bago siya pumanik, sabi niya, all authority has been given to me. Ibig sabihin, nasa akin na. Lahat ng authority, nabawi ko na. Nabawi na. Amen? Ang authority na kay Kristo na. Ngayon, malalaman natin kung kanino ipinasa. When Jesus came to earth, yung mission niya, number 1 is to reestablish the kingdom of heaven to earth. Number 1 yun. Yun ang panukala niya, pinakauna. To re-establish the kingdom of heaven on earth. Yung gobyerno pag sinabing kingdom of heaven, government, yari na yun, gawa na yun. Wala pa tayo, hindi pa tayo ipinapanganak, hindi pa kinikreate yung mundo, existing na yung kingdom of heaven. Amen? Dahil, at nawala ito dahil sa pagsuway ng tao. Number 2, to redeem mankind from sin and to save us from eternal damnation. Ibig sabihin, inalis tayo dun sa kapahamakan na dapat dadanasan natin. So, amen? Yun yung pangalawa. Why Jesus came to earth. Pangatlo, to restore man, not through religion, to restore the relationship of man to God, hindi sa pamamagitan ng reliyon, kundi sa pamamagitan ng relationship through Jesus Christ. Malinaw po? And last, actually marami to. Ito lang yung nilista ko muna kasi mamaya may Thanksgiving tayo. Ibaba yung promise dun sa Joel 2:28 that He will pour out His Spirit in all flesh. All flesh, He will pour out His Spirit. Pangako ng Diyos yun. Nung dun pa sa Old Testament pa. Yun yung mga reason why Jesus came to earth. So sa madaling sabi, Jesus came to earth not as a religious leader, but as a king. For unto us a child is born, for unto us a son is given. And the government will be upon His shoulder. Pag sinabing government, ang pinapatukuyan dyan, pag usapang gobyerno, it's either presidente, ang Diyos hindi naman presidente kasi hindi siya ini-elect. Ang Diyos hindi naman siya prime minister kasi wala namang nag-declare sa Kanya. Ang Diyos ay hari. Amen? He is a king. So sa madaling sabi, He came to earth not as a religious leader, but a king. Dala-dala niya ngayon yung kaharian na nawala nung nag-disobey yung tao. Amen? Sabi ko sa inyo, continuation lang to Gising. So, amen? But we are so blinded by our traditions na nakafocus tayo sa birth of the child. Talagang doon lang tayo nakafocus. Kaya nauuso yung mga bilin, natibidad, at doon sa amin pinapaikot pa yan tuwing Christmas, tuwing December 25. Doon sa inyo siguro, sa probinsya kasi sa amin, pinapaikot yan. Nakalagay sa paso, tapos dinadala ng mga, naalala ko nung sakristan ako, kasama din ako doon pinapaikot namin. Tapos may pakakak. Anong tawag doon? Yung ganun. Tapos iikot, bahay-bahay yon, papahalikan yung Santo Niño na nakahiga sa paso. Sa paso. Hindi ko alam, bahala kayo. Ngayon, pinapaikot yon. Habang pinapaikot yon, maglalaglag ka doon. Amen?
Nalaglag ka doon. Nakafocus yung tao. Ang punto ko dito, nakafocus yung tao sa birth of the child. Alam nyo mga kapatid, hindi ko sinasabing walang halaga yon. Napaka-importante nun. But, it serves its purpose already. Naganap na yon, tapos na yon. Naganap niya na yung purpose niya, ipisinilang na siya sa binhi ng babae. Ngayon, anong gagawin natin? Nagpo-focus lang tayo doon. Ngayon, yun na yung sinasamba natin. Hindi na lumaki-laki. Yung pa rin ang sinasamba, yung pa rin ang niluluhuran. Nagumpay na yon. Yung niluluhuran na yon na bata, ay hinahalikan, pinapaikot sa barangay. Mga kapatid, na nagumpay na yon. Naunawaan po ba natin? Sabi niya, all authority has been given to me by my Father. In heaven and on earth. So, bakit nakafocus tayo sa traditions? Okay lang naman i-commemorate, di ba? Remembrance. But, dapat hindi na tayo yung talagang fanatic tayo sa ganong klase ng traditions. Pero okay lang yung yung i-celebrate natin. Of course, kailangan natin yun. But, ito pa yung isa. Madaming ma-offend sa akin. Dito ako titingin. Jesus is the reason for the season. Palagi natin sinasabi yun, di ba? Of course, yes. 100% true. Pero sa season lang ba? Kapag tapos na yung season, wala na. Kaya ang Kristiyano, bagsak ng bagsak kasi after ng season, iba na ang reason. Iba na ang reason nila. Ang reason na nila, trabaho. Ang reason for existence na pagkatapos ng Christmas season, sarili. Nakapako kasi tayo doon, nakatingin kasi tayo doon sa binhi. It serves its purpose already. Kailangan mag-move on na tayo. 2024 na, move on na. Mag-move on nga kayo. Sabihin niyo sa katabi mo, move on. Ang relihiyon nakafocus doon. Paano yung sun? The sun that conquers the grave. That all authority has been given to Him. Paano naman yung panukala ng king na dumating? Nakapokus tayo lahat sa relihiyon. Nakapokus tayo lahat sa pati yung pagpapapako sa cross. Tapos na yon, it serves its purpose already. Naunawaan po ba natin mga kapatid? Okay na yon, nagawa niya na. Hindi mo nga kayang gawin yun eh. Nagawa niya na lahat yon. Dapat hindi na tayo nakatingin doon. Nakatingin na dapat tayo, okay lang yun, i-commemorate natin kasi inutos sa atin yun eh. Every time na mag-communion tayo, alalahanin nyo. Sabi ni Pablo. Pero, dapat mas alalahanin natin kung ano yung kautusan ng hari. Ano ba yung panukala ng hari na dumating? Bakit hindi natin sinusunod? Bakit nakapako tayo doon sa mga sa relihiyon at tradisyon? Ngayon, pinapasakitan mo yung sarili mo. Nagawa na ni Kristo yan. Diba? Christmas ngayon, hindi mahal na araw. Inahagupit mo. Pinapadugo mo. Naunawaan niyo ibig ko sabihin? Doon tayo dapat mga kapatid. As a kingdom people, dapat ang focus natin, hindi sa relihiyon. Ang focus natin dapat doon sa King. Kaya nga meron tayo dito, King of King, Lord of Lords. Ina-acknowledge natin. Kaya nga may throne tayo, hindi para luhud-luhuran na yung upuan. Hindi. Because ina-acknowledge natin that Jesus is the King of Kings. Kaya may place siya dito. Pero hindi ito na anong tag dito? Targetan ng pananampalataya. Ang Panginoong Hesus, doon na dapat tayo mag-focus sa paghahari ni Kristo. Amen? Yung dumating na hari, may mensahe. Pero hindi natin pinapansin. Of course, nung dumating yung hari, nung nagsimula siyang mag-ministry dito, mangaral, wala namang pumapansin sa kanya. Ayaw nga siya ng mga religious leader, ano? Ngayon, ikaw, kung ayaw mo yung message ni Jesus, baka kasama ka doon sa mga Escriba at Pariseo. Escriba at Pariseo ka ba, kapatid? Ang panukala ng hari, sabi niya, pinakaunang statement niya, nung nagkaroon siya parang inauguration ng message niya. Ang pinakaunang message niya, repent, for the kingdom of heaven has arrived. Magbago kayo ng kaisipan. Yun yung paunang panukala ng hari. Doon dapat tayo nakapokus. Lumipat from darkness into light. Doon dapat tayo nakapokus.
Paano ba? Dapat ganon. Paano ba lumipat ng gobyerno? The government dati na ang authority si Satan, pero napagtagumpayan na ni Kristo. Nabawi niya na. All authority has been given to me. Ngayon, ang focus dapat natin, paano lumipat ng gobyerno? Nasa ang gobyerno na ba tayo? Pag ang gobyerno mo, ikaw ang laging nasusunod, ikaw ang bahala sa buhay mo, gawin mo tong kahit na anong gusto mong gawin, basta importante masaya ka kahit may maapakan ka, kahit nagkakasala ka, gawin mo. Ibig sabihin nun, wala ka pa sa gobyerno ng Diyos. Kasi ang gobyerno ng Diyos, kingdom and righteousness. Kailangan doon tayo nakapokus. Hindi lang yung magsisimba tayo ng Sunday or Friday, pagkatapos okay na tayo. Feeling natin, nahugasan na yung kasalanan natin. Kapag tinanggap mo si Kristo, totoo, nahugasan na ang kasalanan mo. Tinanggap mo si Kristo, nilinis ka na. Hindi doon sa nakukuha sa pagsimba-simba na kunwari banal, pag uwi, same pa rin. Ngayong 2024, anong plano natin? Umalis tayo sa authority ni Satan. Pumunta tayo sa authority na na-conquer niya, ni Jesus. Pumunta tayo doon, dinurog na ang authority. Lumipat na tayo. Amen? Hayaan nyo na ako ngayon kasi last message na ito ngayong 2023. Ngiti naman tayo, mga kapatid. Hallelujah. Daladala niya yung kingdom government. Ang relihiyon nakapokus dun sa mga nagawa na, ang kingdom people dapat nakapokus sa pagpapasakop sa hari. Nagpapasakop ba tayo sa hari? Nung dumating ang hari, nangaral siya. Meron siyang daladalang, ito maganda. Kwentuhan tayo. Nung nangaral ang hari, alam niyo, meron siyang daladalang application form. Anong application form? A4 ba yun? Meron siyang daladalang application form, di niyo alam? Ngayon malalaman niyo may application form siyang dala. Hindi ito yung yung nagpapapirma ng membership dun sa Davao. Iba yon. Pero itong application form ni Jesus, ng hari, nung nangangaral siya dito, makikita niyo ang nakasulat doon, makikita niyo yan sa John 1:12. Sabi niya, ito yung nakasulat doon sa application form. And yet, all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Yun yung nakasulat doon sa application form ni Jesus Christ. Ang tanong, nakapag-sign up ka na ba doon? Dalawa, to those who believe in Him, to those who receive Him, to those who believe in His name. He gave the right to become children of God. May requirements. Believe, receive, and believe. Yun yung application form kung paano ka lumipat ng gobyerno. Pero kung ayaw mong lumipat ng gobyerno, sige, gawin mo lahat ng gusto mo. No problem. Pero may singilan. Mga kapatid, Happy New Year. Ang tinuro sa atin ng relihiyon, maging slave. Maging slave tayo, dapat kapag pupunta tayo sa Diyos, nagmamakaawa tayo, yung talagang yung parang hindi ka mapakinabangan, parang ganon, yung parang lugmok na lugmok ka. Bago ka pumunta kay Kristo, parang karapat-dapat ka pag ganun. Entitled ka pag ganun, pag kailangan. Ang dami nating pinapausay, luluhod ka sa tao. Wala akong tinitira, wala akong minimension, ha? Luluhod ka sa tao, ayaw na ayaw ng Diyos yun. Hahalik ka sa kamay ng tatawagin mo, Papa. Buti sa atin, tatay lang. Kapag haharap ka sa altar, dapat parang hindi, alam mo yung hindi ka makatingin? Yung ganun, yun yung nilagay sa ating mindset ng relihiyon. Papasakitan mo yung sarili mo tuwing mahal na araw para lang maging entitled ka para humarap sa Diyos. Yun yung dinevelop sa atin ng relihiyon. Tama, hindi? Sabi namin dati, nung medyo loko-loko pa kami nung mga bata kami, ayokong pumasok sa simbahan kasi yung sungay ko hindi kasya sa pinto. Yung parang iba yung kailangan ang mentality mo dapat parang parang lugmok, parang slave ka.
Akala natin nagsaserve tayo, pero ang nasisiksik sa atin, slave tayo. Paano naman yung application form? Napakalinaw sa John 1:12. Di ba? Pag tinanggap mo, those who receive in Him and those who believe in His name, hindi ka slave. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka slave. He gave us the right to become children of God. Children ka. Iba mag-serve yung slave. Pag nag-serve yung slave, alam mo yung wala kang option. Pero yung children, pag nag-serve yan, with matching, pa yan. Kapag nag-serve ng pagkain yan, may plating pa, kahit tuyo lang ang ulam. May pagmamahal. Iba yun. Pero ang pinamulat sa atin, slave tayo, not children. Dapat children tayo. Naalala niyo yung prodigal son? Ang laman ng utak ng prodigal son, is sabi niya, pupunta ako dun sa tatay ko, okay lang, alipin na lang ako. Hindi na ako anak. Naalala niyo yung kwentong yan? Sabi niya, hindi na ako anak. Magpapaalipin na lang ako. Sabi sa kanya ng tatay niya, tinamaan yung yung utak nito kakasama sa mga baboy. May tama sa utak to. Pagdating niya dun sa tatay niya, sinuotan siya ng singsing, nilagyan siya ng robe, nilagyan niya ng sandalyas, pinagpatay ng espesyal na tupa. Ang turing pa rin sa kanya, ng tatay niya, anak, tagapagmana. Dapat ganun tayo. Kapag tinanggap na natin ang Panginoong Hesus, dapat ganun tayo. Pero sa atin, anong pinamulat sa atin? Halik sa ribulto. Kumpisal sa tao. Kapag walang bayad, hindi ka i-cater, wala kang misa. Sorry. Kailangan may bayad. Pag lumapit ka sa Diyos, kailangan mo bang magbayad, mga kapatid? Hindi nyo ba napapansin na parang nililin lang tayo? Although, pasalamat tayo sa Diyos dahil nakagraduate na tayo doon. Pero, bago ka lumapit sa Diyos at mayroon kang hihingin sa Diyos, kailangan mo gumastos kahit wala ka na? Binigyan ka ng karapatan maging anak ng hari. Kaya dapat, umasta ka bilang anak. Huwag nang anak na pasaway. Amen? Yung anak na nababait, second chance mo na. Parang ganun, di ba? Kapag second chance na, nagbabait-baitan ka na dapat. Dapat okay ka na. Tinubos na tayo sa ating mga kasalanan. Ngayon, most of us, ayaw nating magbago ng kaisipan. Ayaw natin dun sa sinasabi ng hari na change your mind, repent. Ang ibig sabihin ng repent, change your mind. Yung repent, hindi lang, sorry Lord. Repent means change your mind. Ayaw natin nun. Ayaw natin sa panukala ni King Jesus na magbago kayo ng kaisipan. Bakit? Gusto kasi natin yung old na kaisipan natin. Yung kaisipan natin makamundo. Kasi doon, walang hari na iba, kundi ikaw lang. Sa kingdom, isa lang ang hari. Hindi pa napapalitan. Ngayon, mamimili ka ngayon. Hindi ka tuloy magamit bilang pagpapala. Kasi kahit doon sa application form, mali yung answer mo. Alam niyo sa application form, may 2 box ka na i-check doon. First box is Lordship. Unahin natin yung Savior. Yung first box is Savior. I-check mo yun. Kailangan mong lumipat ng government, kailangan si Jesus ay Savior mo. Ang pangalawang box is Lordship. Kaya magkasama yan, Lord and Savior. Hindi ka pwedeng masave nang ang Lord mo si Satanas. Totoo mga kapatid. Hindi na ako nagpapaligoy-ligoy. Mahal ko po kayo. Happy New Year. Pero hindi ka masisave. Savior mo lang si Jesus, pero ang Lord mo si Satanas, hindi po pwede yun. Magkadikit dapat yun. Do you agree? Lord and Savior. Kaya yung 2 box na yun, i-check mo yun. Hindi lang Savior lang. Hindi tatanggapin yung application form natin. Hindi ka pa rin anak. Hindi ka pa rin ituturing na you are the children of God. Bakit? Ang chinek mo lang, Savior lang. Gusto mo lang benepisyo.
Ayaw mo dun sa Lordship. Kasi sa Lordship, not my will, but your will be done, sabi ni Jesus. Ganito kayo manalangin. Ganito kayo sumunod. Not your will, but not my will, but your will be done. Dapat ganun tayo. Kausapin natin yung sarili natin mamaya. Not my will, but your will be done. Kapag na-check mo na yung 2 box na yon, matindi na. Tanggap na yung application form mo. Ngayon, ano ka na? Kingdom people ka na. Hindi ka na doon sa government, sa kingdom of darkness. Ngayon, paano tayo maging epektibo ngayong 2024? Parang walang relate doon sa title natin. Anong dala-dala nyo sa 2024? Mamaya. Amen? Excited na ba kayo? Ngayon pa lang magsisimula yung message natin. biro lang. Paano tayo maging effective ngayong 2024? First, natalakay na natin yung John 1:12, receive and believe. Hindi ko sinabi ko na nga, hindi lang basta ligtas, pero dapat nandun yung lordship. Yung pangalawa, you need to be empowered by the Holy Spirit. Napakahalaga po ng papel ng banal na Espiritu sa lakad natin bilang mananampalataya. Sobrang laki ng gagampanan ng banal na Espiritu. But we are neglecting. Kasi nakapokus tayo sa pero napakalaki ng papel na gagampanan ng banal na Espiritu. You need to be empowered by the Holy Spirit. Why? Yung battle na kakaharapin mo sa 2024 is not physical. Wala naman dito nakikipagdigma. Sino ba sundalo dito? Wala naman, di ba? Tayo, ang battle na kakaharapin natin bilang mananampalataya is not physical battle. It is not against flesh and blood. But against, ano daw? Principalities. Sinulat ko yun dito eh. Against authority. Against principalities. Prinsipyo. Spiritual yung laban. Kaya, kailangan mo talagang ng empowerment ng Holy Spirit. Kasi ang laban na kakaharapin mo ay spiritual. Sabi sa Bible, ang laban natin is against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Ang tanong, paano ka haharap kung hindi ka naman sasamahan ng Holy Spirit? Kaya ang tao, bagsak ng bagsak. Kasi lumalaban, totoo di ba? Lumalaban, pero ang laban niya, emosyonal, physical. Hanggat wala kang banal na espiritu na kasama mo sa laban, sa buhay, palagi ka lang talunan kasi hindi mo kakayanin yan. Kailangan empowered ka ng Holy Spirit. Amen? Even Jesus, nung nag-ministry siya, nagpabautismo siya, the fullness of the Holy Spirit sumakan niya. Naalala niyo nung binautismuhan siya? Nagbukas ang langit. The voice came. Nagsalita. This is my son whom I am well pleased. Pagkatapos, the Holy Spirit in the form of a dove, sumakan niya. Even Jesus. Kasi bakit? Bakit kailangan ni Jesus? Si Jesus, nag-ooperate dito sa katawang lupa, physical. Kasi kailangan niyang gawin yun eh. Because ang promise, di ba? Let them have dominion. Ibig sabihin, ang mag-operate dito sa world is physical. Ngayon, si Jesus Christ, vessel, ang child is vessel. Kailangan ng empowerment ngayon ng Holy Spirit. Si Jesus, yung katawan niya, kailangan ng empowerment ng Holy Spirit. Tayo pa kaya? Tayo, lalakad lang tayo. Laban tayo ng laban sa buhay. Ministry tayo ng ministry. Ang dami nating gustong gawin. Mga spiritual na gagawin. Napakadami ng pangarap natin. Pero, walang gabay ng Holy Spirit. Paano mo ngayon mapagtatagumpayan yun? Our baptism, yung alam lang natin na baptism, ito maganda to.
Pakinggan natin mabuti. Yung baptism na alam lang natin is the baptism of repentance. Walang problema yon. Ang symbolism nun, ng baptism of repentance, yung paglubog mo sa tubig, is the cleansing dun sa kasalanan mo. Di ba tama? Para nalinis ka. Simbolismo. Pag tinanggap mo si Kristo bilang Lord and Savior, nagpabautismo ka, nalinis ka. Si Jesus Christ, nung nagpabautismo siya, not because makasalanan siya. Nagpabautismo siya kasi ang talagang matindi doon, kailangan niya yung empowerment ng Holy Spirit. Sabi ni John, ako, nagbabautismo ako in repentance. But merong dadating, pinaparaphrase ko merong dadating na mas higit sa akin, na ang kanyang sandalyas, wala akong karapatang magkalag. Pero sabi niya, He will baptize you in Spirit. Napaka-importante ng baptism of the Holy Spirit. Ngayon, i-explain ko yung baptism of the Holy Spirit. Pakinggan yung mabuti. Pag repentance, baptism of repentance sa water, cleansing of sin. Ang tinatawag na baptism, ibig sabihin nun sa Greek is baptizo. Ang ibig sabihin is submerge. Everybody say submerge. Pag sinabing submerge, ilulubog ka. Symbolism yun ng total na total na repentance and total na, ang tawag doon? Surrender mo. Ngayon, sa repentance, submerge. Pag-ahon mo, malinis ka na. Kapag sinasabing baptism of the Holy Spirit, ito naman yung you will be submerged, hindi sa water, kundi mismo sa Holy Spirit. Para madaling tandaan, isipin nyo na lang yung submerge. Ilulubog ka sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Si Jesus Christ, nung nagpabaptize siya, sumakan niya, the fullness of the Holy Spirit, nasa Kanya. Kaya kahit anong testing ang gawin sa Kanya ni Satanas, hindi uubra, mananagumpay siya. Because merong fullness ng Holy Spirit sa Kanya. Tayo, lumalaban tayo sa buhay. Tayo lang. Flesh lang. Kaya ang dami mong drama. Palagi kang reklamo ng reklamo. Mapa-OT ka lang ng konti, ayaw. Magalit lang yung ayoko na nga mag-mention. Pero totoo mga kapatid, ang laban, hindi spiritual. Ngayon, baptism of the Holy Spirit, kapag tinanggap mo si Kristo, malinaw, kapag tinanggap mo si Kristo bilang Lord and Savior, automatic, yung spirit mo mariregenerate. Yung totoong pagtanggap po yung totoong pagtanggap na sa puso mo talaga, tinanggap mo ng totoo, hindi lang yung sa bibig lang. Tinanggap ko pero gagawa ka pa rin. Yung totoong pagtanggap mo sa Kanya. Kapag tinanggap mo si Kristo bilang Lord and Savior, sabi dun sa 2 Corinthians 5:5, sabi niya, God who made us this very purpose and has given us the Spirit as a deposit, guaranteeing what it is to come. Ibig sabihin, totoo na kapag tinanggap mo si Kristo bilang Lord and Savior mo, nagpapasakop ka sa Kanya, sumasayo yung Holy Spirit. Pero, maaaring tinanggap mo na si Kristo, may Holy Spirit ka na, pero maaaring powerless ka. Bakit? Kasi, ang baptism of the Holy Spirit, ito yung total surrender mo sa will ng Diyos. Sa will ng Diyos. Total surrender. Naunawaan po ba natin? Kapag total yung submission mo sa will ng Diyos, wala nang magagawa ngayon ang Diyos sa'yo kung di i-empower ka. Kasi total yung submission mo sa Kanya. Pero dun sa mga tinanggap na si Kristo, Lord and Savior, pero palagi pa rin bagsak ng bagsak. Ibig sabihin, hindi ka pa totally surrendered kay Lord. Ikaw pa rin ang nasusunod. Ikaw pa rin yung hari ng sarili mo. Your body is the temple of the Holy Spirit. Naalala niyo yung verse na yun? Your body is the temple of the Holy Spirit. Talagang lalagyan ka ng Diyos. Hindi aalis yan. Pero tandaan mo na kahit 10 years ka ng Kristiyano, mahina ka pa rin. Kahit save ka na, wala ka pa rin power. Bagsak ka pa rin ng bagsak, lugmok ka pa rin ng lugmok. Kahit na 40 years ka ng
mananampalataya, save ka. Pero hanggat hindi ka nag-full surrender, hindi ka i-empower. Naunawaan po ba natin mga kapatid? Paano ka i-empower? Sarili mo pa rin yung nasusunod. Paano ka i-empower? Ang Lord mo hindi si Jesus. Ikaw pa rin. Kailangan mag-level up na tayo. 2024 na. So clear po tayo sa baptism of the Holy Spirit mga kapatid. Klaro po. Amen. Ngayon, si Kristo, nung nabautismuhan siya, sabi ko nga kanina, ang purpose nun is para ma-receive niya yung fullness of the Holy Spirit. Masubmerge siya sa power. Ma-empower siya ng Holy Spirit. Bakit? Kasi, kailangan niya nang gawin yung purpose niya. Kapag gagawin niya yung purpose niya, empower siya ng Holy Spirit, iti-test muna siya. Kaya dinala siya sa wilderness. May testing na tinatawag. Tinest kung genuine ba. Ang purpose ng baptism ni Jesus ay hindi para mag-repent ng kasalanan, kundi para magkaroon ng empowerment dun sa testing na kakaharapin niya. Kung si Kristo nga, na punong-puno ng Spirit, tinitest, tayo pa kaya? Maraming testing sa buhay natin, ano? Paglabas mo lang dyan mamaya, may testing na agad. Ngayon, sabi ko kanina, the body is the temple of the Holy Spirit. Yun yung channel, yung body natin. Explain ko mamaya bakit. Pero, alam niyo mga kapatid, kailangan, kapag gagawa ka na ng purpose mo, ang gamit mo dito yung body, di ba? Dito sa earth, gagawin mo yung purpose mo. Babagsak yon at hindi yon makakatagal sa testing kapag walang empowerment yon. Si Jesus Christ, inulit-ulit ko, si Jesus Christ, 40 days tinest sa wilderness. Kung hindi siya hindi siya punong-puno ng Holy Spirit, yung katawan nagrereklamo. Kaya nga yung prayer niya, sabi niya, the flesh is weak. The spirit is willing. Di ba naalala niyo yun? But the flesh is weak. Ang katawan natin, ang katawang lupa natin, bibigay yan. Bibigay sa tukso yan. Bibigay yan sa temptation. But if you are filled with the Holy Spirit, meron kang laban. Pero kapag wala kang banal na espiritu, hindi ka born kid. Ang born kid ano? Batang may laban. Wala kang kalaban-laban. Aminin na natin. Kaya merong mga Kristiyanong bagsak, walang kalaban-laban. Kasi hindi ina-acknowledge yung Holy Spirit, hindi nagpapasaber. Hindi ayaw dun sa will ng Holy Spirit. Ayaw dun sa gobyerno ng Diyos. Ayaw magpa-govern. Kaya bagsak ng bagsak. Ang Holy Spirit, the Holy Spirit is the power that works within us. Kaya ka malakas. The Holy Spirit is the one who will enable you to perform the gift na ibinigay ng Diyos. May gift ka. May gift ka. Para ma-boost mo yung gift mo, kailangan mo ng Holy Spirit. Enabler siya. Siya yung mag-enable dun sa gift mo. Kung aasa ka sa sarili mo, next year, mauulit na naman. Kaya nga nauso yung tinatawag na New Year's resolution, di ba? Kasi paulit-ulit na lang yung nangyayari sa buhay. Mga kapatid, meron tayong dapat gawin. After ni Kristo na mabawi yung all authority, ibig sabihin na balik na sa tao yung kapamahalaan, sa Kanya na. Hindi na si Satanas yung authority sa mundo, si Jesus Christ na. Pero yung authority na yon, ipinasa. Kanino? Ipinasa ngayon sa mga apostol. For the purpose na dapat magtuloy-tuloy hanggang umabot sa atin. Sabi sa Acts 1:8, you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Sabi ni Lord, nung papanik na siya sa kalangitan, and seated at the right hand of the Father, sabi niya,
wag muna kayong, sabi niya sa mga apostol, wag muna kayong hahayo. Although kinommission niya na. Sabi niya, preach the gospel into all the nation, baptizing them. Kinommission niya na. Pero sabi niya sa Acts 1:8, sabi niya, pagkatapos niya kinommission, sabi niya, wag muna kayong hahayo, wait muna. Magantay muna kayo. Bakit? Dahil, kailangan mabaptize muna kayo ng Holy Spirit. Kailangan munang ma-empower kayo ng Holy Spirit. Ngayon, nasa kay Jesus pa yung Holy Spirit. Nasa Kanya pa. Kailangan niyo munang pumanik. Kailangan niyo munang umalis. Kasi kung hindi siya aalis, hindi bababa ang Holy Spirit. Sabi sa John 16:7, very truly I tell you, it is for your good that I am going away. Papanik siya. Naunawaan po ba natin? It is good that I am going away. Unless I go away, the advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you. Kaya sabi niya, wait, wag muna kayong hahayo. Aakyat muna ako, papanik muna ako. Pagkatapos, isesend ko yung Holy Spirit. Yung Holy Spirit na yun, antayin nyo. Yun yung mag-i-empower sa inyo. Ngayon, nung na-empower sila ng Holy Spirit, alam nyo yung nangyari. History, di ba? Alam nyo yung nangyari. Madapuan lang ng anino nila yung mga may sakit, gumagaling. Nakakapagpalakad sila ng pilay. Nakakita ang bulag sa pamamagitan ng mga apostol. Naalala niyo yung kwento na yun sa Acts? That is because of the empowerment of the Holy Spirit. Dahil nagkaroon na ng tinatawag na baptism of the Holy Spirit dun sa the day of the Pentecost. Kasi kaya napakahalaga na pagtungtong natin ng 2024, siguraduhin natin na ang daladala natin, hindi lang sarili natin, hindi lang sama ng loob, hindi lang resibo. Ang daladala natin ngayong 2024, paghakbang natin, dapat daladala natin ang Holy Spirit. Dapat empowerment ng Banal na Espiritu yung daladala natin. Kung hindi, malulugmok na naman tayo. Ninineglect natin yung Holy Spirit. Parang, in the name of the Father, Son, of the Holy Spirit. Hindi importante. We worship always Jesus Christ and God. Walang problema. But we neglect that the power na nanggagaling na magiging matagumpay tayo comes from the Holy Spirit. Naunawaan po ba natin, mga kapatid? Hallelujah. Ang Kristiyano, sugod lang ng sugod, pero walang power. Ibang power ang sinasabi ko, ha? Marami, di ba? Sugod lang ng sugod, walang power. Ngayon, nahakbang na naman tayo, 2024. Pero hindi tayo sigurado. Pero ngayon, alam na natin, anong daladala mo sa 2024? Anong dapat mong dalhin? Ligtas ka na, pero bakit powerless ka? May kailangan ka. Amen? Tsaka niya palang kinomisyon. Go ye. Therefore, teach all the nation, baptizing them in the name of the Father. Kaya tsaka palang sila humayo. Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Babaptize niyo sila. Repentance. Tsaka yung baptism of the Holy Spirit, i-teach nyo sa kanila. Ituturo nyo sa kanila. Teach them, sabi niya. Ang sabi pa ni Lord, teaching them to obey all things, whatever I have commanded you, and I will be with you always, even to the end of the earth. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin si Kristo sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. Pero, makakapag-teach ka ba? Sa ano na lang natin, sa pinaka lowest term na lang ng pag-iisip natin, makakapag-teach ka kaya? Makaka-comply ka kaya doon sa Great Commission to teach them everything I have commanded you? Makakapag-teach ka kaya kung ikaw mismo hindi mo alam ang mga commandments ni Lord? Marami niyan. Punta kayo doon, mag-evangelize kayo. Pagkatapos doon, basta ang gawin nyo lang, patanggapin mo si Kristo. Tanggapin nyo si Kristo. Ngayon, may mga pilosopo, makikipagdebate, talo ka ngayon. Bakit? Kulang ka sa kalam. Di mo alam yung produkto mo. Sabi niya, kailangan maalam ka muna sa salita ng Diyos.
ang mga apostol na to, tinuruan to ni Kristo. Kaya ipinapasa niya, sabi niya, teach them to obey everything I have commanded you. Teach them. Tamad kang mag-Joshua 1:8. Ano yung Joshua 1:8? Ano? Ano yung sabi sa Joshua 1:8? Keep this book of the law always on your lips. Meditate it day and night, and you will be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Meditate. Ibig sabihin, inuunawa mo, inaaral mo, seek. And you will find. Lahat yun. Aaralin mo. Tsaka ka palang magti-teach them to obey everything I have commanded you. Pero kung hahayo ka, ikaw nga mismo hindi ka nag-o-obey. Pwede ka bang humayo ng hangover ka pa? Pwede kang humayo ng 2 chicks mo. Maganda na tong totoo sa preaching. Kesa sugar-coated yung sabihin namin sa inyo. Hahayo ka kasi mag-Great Commission ka. Magti-teach ka ng gospel. Pero hindi ka naman nag-o-obey. Tingin mo, kasama mo yung Holy Spirit doon? Hindi, kapatid. Kapag kasama mo yung Holy Spirit, sumusunod ka. Yung totoong empowered ng Holy Spirit, sumusunod. Pwede kang magpanggap. Pwede kang magpanggap na masaya. Nabiro lang. Magti-take effect lang. Ito, magti-take effect lang yung I will go with you even to the end of the earth kapag meron kang pagsunod. Kapag you obey. Teach them to obey. Magti-take effect lang yon. Kapag you keep the book of law in your lips and meditate it day and night. Kapag sitting ministry ka, hindi ka sasamahan ni Lord. Totoo. Nakasulat naman dito eh. Jesus go with the goers. Jesus do not sit with the sitters. Jesus go with the goers. Kaya kung sitting ministry ka, kaya hindi ka empowered, kaya kahit umabot ng 40 years, mabubutas lang yung upuan. Hindi ka nagpapabago ng buhay. Hindi na-inspire sa iyo ang tao. Masakit, ano? Pero kailangan natin, mga kapatid. Huwag kayong mag-alala, sabi ko nga kanina, last na to ngayong 2023. Kapag meron ka nung dalawa na yan, keep this book of law. Meditate it day and night. Number 1. Number 2, kapag nag-go ka, sasamahan ka ni Lord. Kapag meron kang ganyan, claim mo na yung, I can do all things through Christ who strengthens me. Pero kapag wala ka ng dalawang yan, tapos mention sa prayer mo, I can do all things, you cannot do all things. Wala kang Holy Spirit. Wala kang pagsunod. Tapatan. Totoo. Masarap lang pakinggan, masarap lang i-post, I can do all things through Christ who strengthens me. Pero hindi ka naman sumusunod to everything I have commanded you. Paano ka pa magti-teach? Paano ka pa i-empower ng Holy Spirit? Malapit na tayo, magwawakas na tayo. Mamaya, bago tayo matulog, mag-pray tayo. Pagpalagay natin, nagpe-pray tayo. Pag-pray natin, totoo, na magkaroon tayo ng total submission sa word ni Lord, sa lordship ni Lord, sa kingship ni Lord. And then, we ask na the Holy Spirit na masubmerge tayo sa Kanya. Magkaroon tayo ng baptism of the Holy Spirit sa pamamagitan ng aral ni Kristo, sa pagsunod sa hari. Kasi kung hindi, ikaw lang mag-isang lalaban sa buhay. Ngayon, hindi mo mapupulfill yung purpose mo. Si Jesus Christ, kaya siya nagpabaptize kasi kailangan niyang gawin yung purpose niya. Malinaw yun. Anong gagawin niyang purpose niya? Ang purpose niya is
ibaba yung kaharian ng Diyos. Ibaba yung kaharian ng langit. Ngayon, si Jesus Christ, gumamit siya ng vessel, pero hindi siya namalagi. For 33 years na nag-ministry siya dito, hindi siya namalagi. Ipinasa niya ngayon sa atin. Pinasa niya sa tao. Bakit? Kasi ang tao dapat ang mag-ooperate dito sa mundo. Kaya after 30 years, pumanik na siya. Ibinaba niya yung Holy Spirit. Na-establish na kasi yung kingdom na nabawi niya na. Nabawi niya na yung authority. Ini-establish na yung kingdom sa pamamagitan ng mga aral niya. Ngayon, ang Holy Spirit, hindi siya makakapag-dominion because He is Spirit. Makakapag-dominion lang ang Holy Spirit sa tulong natin, mga kapatid. Tayo yung naatasan mag-dominion dito. I-empower tayo ng Holy Spirit. Hindi pwedeng dumirekta yung Holy Spirit because He is Spirit. Dito sa mundo, ang in charge is physical body, man. Let them have dominion. Naunawaan po natin? Paano ngayon magkakaroon ng access yung Holy Spirit sa earth, sa world? Sa pamamagitan ngayon natin. Remember yung verse natin kanina, you are the temple of the Holy Spirit. Ang pinaka-importante, ang Holy Spirit gagamit ng vessel. Just like Jesus na gumamit ng vessel. Ginamit ni Christ yung vessel na Jesus, kaya siya nakapag-operate dito sa world. Kaya siya ipinako sa cross na establish niya yung kingdom, nabawi niya yung authority, binayaran niya yung mga kasalanan natin. Dahil gumamit siya ng katawan. Tayo ngayon, Holy Spirit na ngayon ang mag-manifest. Si Jesus na pamanik na. Ngayon sa atin, Holy Spirit na mag-empower. Ngayon sa atin, kailangang patuloyin natin ng Holy Spirit. Lagyan natin ng bahay yung Holy Spirit. Ikaw ba? Are you the temple of the Holy Spirit? Kailangan temple tayo ng Holy Spirit para tayo magamit sa purpose. Naunawaan po natin, mga kapatid. Kailangan nating maunawaan to. Kailangan manahan sa atin ang banal na Espiritu para magawa natin yung purpose na will ng Diyos para sa atin. Kailangan gamitin tayo. Pero kapag halimbawa, hindi ka temple ng Holy Spirit, ang temple mo, ibang espiritu. Alala niyo yung kwento natin sa Hinebra? Ayoko na ikwento dito. Sa devotion na lang yun. Pero totoo, kailangan na nag-empower sa'yo, Holy Spirit. Kung wala ka pang relasyon, ito, sabi niya doon, ito pala, 1 Corinthians 6:19. Do you not know that your body are the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. Bakit? Gagamitin ka kasi ng Diyos sa purpose niya dito sa mundo. Gagamitin ka niya sa prayer ni Jesus Christ that your will be done on earth as it is in heaven. Sa pamamagitan ng mga purpose na ibinibigay niya sa atin. At ang mag-empower sa atin ng mga purpose na yon ay ang magbibigay, ang mag-enable sa atin nun ay ang banal na Espiritu. So kailangan may sisidlan ng banal na Espiritu para makapag-manifest yung tao, para magawa niya yung purpose niya. Malinaw naman po, di ba? Ngayon, ito. Doon sa mga wala pang relasyon sa Diyos, wala pang relationship sa Diyos, tanggapin mo siya bilang Lord and Savior ng buhay mo. Jesus Christ as Lord and Savior. Tanggapin mo siya. Pag sinabing Lord and Savior, pag sinabing Lord, Master, ibig sabihin siya na yung masusunod. Tsaka palang mananahan sa'yo yung pinag-uusapan nating Holy Spirit. Tsaka ka palang stage 2, may empower ka kapag nagpa-submerge ka, kapag nag-your will be done ka. Ngayon, doon naman sa mga mananampalataya na, let the power of the Holy Spirit work within us. Huwag nating hayaan na andyan yung Holy Spirit pero wala siyang ginawa kung hindi mag-grieve ng mag-grieve. Buong taon, 20 years ka ng mananampalataya, tinanggap mo si Kristo nung una, fire na fire ka. Pero hanggang ngayon, walang ginawa ang Holy Spirit sa'yo kundi mag-grieve. Malungkot ng malungkot. Hayaan mo naman ngayon ma-empower ka ng Holy Spirit sa pamamagitan ng pagpapasakop mo sa Kanya.
Hindi lang siya basta nandyan, power lang. Siya yung teacher, siya yung advisor, siya yung magre-remind sa atin sa lahat ng teaching ng Diyos. Mga kapatid, napaka-importante ng Holy Spirit. Anong dala-dala mo sa 2024? Dito ako magtatapos. Ephesians 3:19. Now, to Him who is enabled to do exceedingly and abundantly above all we ask or think, according to the power that work within us. Nasa atin pa rin ang desisyon. Nasa atin pa rin yung desisyon. Are you going to stay powerless ngayong 2024? Ikaw lang ang nasusunod. Powerless ka pero hindi mo nagagawa yung purpose ng Diyos para sa'yo? O magpupuli, obey ka kay Lord, your will be done on earth as it is in heaven. Kung ano yung purpose mo, yun yung mangyayari. Sa pamamagitan ko, gamitin mo ako. Yun ba yung prayer natin? Or yung prayer lang natin, pagpalain mo ako ngayon 2024. Magkaroon ko ng maraming pera. Magkaroon ako ng maraming ari-arian. Magkaroon ako ng relationship. Yun lang ba yung prayer mo? Kailangan muna natin ng empowerment, mga kapatid. Kung gusto mong gawin ang purpose mo dito sa mundo, we need the Holy Spirit. Ngayon, pupunta tayo next year. Again, question, may baon ka na ba? Ano ang dala-dala natin? Kailangan, dala-dala natin yung empowerment ng Banal na Espiritu. For us to become successful sa mga purpose natin. Hindi mo kailangan magsimula ng malaki. Magsimula tayo sa umpisa, pinaka-umpisa. Receive the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Umpisahan mo doon yung totoong pagtanggap. And wait, let the power of the Holy Spirit manifest in you. Magugulat ka na lang sa kung anong gagawin niya. Yung sarado mong isip, magugulat ka na lang. Ay, ganito pala kasarap. Bumalik sa relationship, ma-restore yung relationship mo sa Diyos. Happy New Year. To God be the glory.